Sabado na naman. Magandang umaga sa inyong lahat, mga taga-subaybay, mga taga-pakinig. At ngayong umaga, mayroon na naman tayong pagpupulong at pagpapalaya ng salita ng Diyos para sa kanyang ebanghelyo. So, makalipas sa isang linggo, nandito na naman tayo, Brother Vic. Kumusta ka na? Amen. Salamat sa Panginoon, brother. At ito nga, panibagong linggo na, Sabado na naman na tayo ay magkasama-sama para makapakinig muli ng napapanahong pagsasalita ng Panginoon ng kanyang ebanghelyo. Bago tayo magsimula, mga kaibigan, mga kapatid, ano kaya tayo ay mag-enjoy muna sa pag-awit ng hymn na ito na ipa-plus sa ating screen. Sabayan na lang po natin itong hymn na ito. Amen. Amen. Things which eye has not seen and ear has not heard, and which have not come up in man's heart, things which God has prepared for those who love Him, things which God has prepared for those who love Him. But to us God has revealed them through the Spirit. For the Spirit searches all things, even the depths of God. For who among men knows the things of man, except the Spirit of man which is in him? In the same way, the things of God also no one has known except the Spirit of God. No one has known except the Spirit of God. Things which eye has not seen and ear has not heard, and which have not come up in man's heart, things which God has prepared for those who love Him, things which God has prepared for those who love Him. But to us God has revealed them through the Spirit. For the Spirit searches all things, even the depths of God. For who among men knows the things of man, except the Spirit of man which is in him? In the same way, the things of God also no one has known except the Spirit of God. No one has known except the Spirit of God. Amen. Purihin ng Panginoon sa napakagandang awitin. Things which eyes has not seen. Alam mo, brother, mayroon pala mga bagay na hindi nakikita ng mata at hindi na dinig ng tenga, pero inihanda ito ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Amen. Napakagandang awitin ito. At ito ay napakalaki ng kaugnayan sa ating mensahe ngayong umaga. Amen. Amen. Praise the Lord. Talagang sa umaga na ito ay ang Panginoon ay patuloy na magsasalita sa atin sa pamamagitan ng ginamit nating himno na talagang ang Diyos nga ay inihanda ang ating mata ng ating puso upang
natin yung mga higit pa na mga bagay na ito. Pero Amen. bago tayo magsimula, Brother Ochi, Aha. pangunahan tayo ni Brother Jerry Bungad para sa sama-samang pananalangin para makahingi tayo ng gabay sa Panginoon na Yes. mapustan sa akin ngayong umaga itong mensahe natin tatalakayin. Brother Amen. Jerry, pangunahan mo kami sa panalangin. Amen. Amen. O Panginoong Jesus, hugasan mo kami ng iyong mahalagang dugo, Panginoon, upang ang aming panalangin, Panginoon, ay makarating sa iyong luklukan. Salamat, Panginoon, ikaw ang buhay na nasa amin na, Panginoon, na patuloy na nagsasalita sa amin, Panginoon Jesus. Ikaw nga, Panginoon, o ang hindi namin nakikita, ngunit aming nararanasan, Panginoon Jesus. Ikaw ang malahanging Kristo na nasa amin na, Panginoon Jesus. Nawa, Panginoon, ikaw magpala o sa gagawing gospel meeting, Panginoon Jesus. Patuloy mong alalahanin, Panginoon, ang mga speaker, maging ang mga MC, Panginoon Jesus, at maging mga magpapatotoo, Panginoon Jesus. Ikaw nga ang magsalita sa kanila. Panginoong Jesus, alalahanin mo rin ang mga makikinig, Panginoong Jesus, ang aming mga kaibigan. Nawa, Panginoong, hipuin mo ang kanilang mga puso, Panginoon, upang ikaw ay kanilang matanggap bilang kanilang buhay, Panginoon Jesus. Pagkamat hindi ka nakikita, Panginoon, ikaw ay mararanasan nila bilang kanilang gabay. Ikaw ang mag-iingat sa kanila, Panginoon Jesus. Salamat sa paggabay at pag-iingat mo sa amin, Panginoon. Patuloy mo nga kami gabay at ingatan, lalo tigit sa panahon ito, Panginoon Jesus. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming dinidependihan, sapagkat ikaw ang buhay na nasa amin. Salamat, Panginoon. Ikaw ang hiwaga, Panginoon, na naihayag sa amin. O Panginoong Jesus, salamat. Ikaw ay naging malahanging Kristo na pumasok sa aming espiritu, Panginoong Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Salamat, Brother Jerry, sa iyong panalangin na paggagabay sa atin ng Panginoon ngayong umaga. Amen. Bago tayo dumako dun sa ating mensahe, balikan natin ng tanaw yung nakaraang mensahe natin noong nakaraang Sabado. Yes. Napakaganda ng mensahe noong nakaraang Sabado Oo. dahil sa unang buwan ngayon ng bagong taon 2021, kita natin sa mga balita na hindi natapos pa itong kinakaharap nating pandemic na to, brother. Oo. So, kaya talagang ang mga tao hindi pa rin maialis na sila ay mabalisa. Mabalisa. Oo. Pero, Tama. Brother Oji, sinabi natin mga kapatid nung nakarang week, mga kaibigan, na ang mga Kristiyano ay hindi kailanman magagapi ng Kabalisan. lisahan na ito. Yes. Amen. Amen. Yes. Purihin nga ang Panginoon na pinakita sa atin ng mga nung nakaraang mensahe na ang mga Kristiyano ay hindi nagagapi ng kabalisahan. Bakit? Kasi ang mga Kristiyano ay nagtataglay ng buhay ng Diyos. Yes. At alam natin itong buhay ng Diyos na ito, foreign language pala sa Kanya ang salitang kabalisahan. Dahil ang kabalisahan ay tinataglay lamang ng mga natisod na tao. Eh ang mga Kristiyano natanggap na ang Panginoon bilang kanilang buhay, bilang ang Espiritu nagbibigay buhay ngayon. Kaya sa tuwing na bumabaling sila sa kanilang buhay na natanggap mula sa Panginoon, nadadaig nila ang kabalisahan. Actually, ang nakakadaig nito ay ang buhay ng Panginoon mismo. Kaya napakayaman ng mensaheng pinalaya natin nung nakaraang Sabado. At ngayon, tama sabi mo, meron na naman yung pandemya ay hindi pa natatapos. Ngunit, ang mga Kristiyano, hindi nadadaig ng mga kabalisahan. Lagi lamang nagagalak, lagi nagpapasalamat sa lahat ng bagay dahil ang buhay ng Panginoon, ang layunin ng Diyos na talagang maipamuhay ng kanyang piniling bayan. So, purihin ang Panginoon. Ngayong umaga, magsisimula tayo
ng isang napakagandang mensahe uli. Ano uli yung title natin, Brother Vic? Amen. Ang tatalakayin po natin ngayong umaga, mga kaibigan, mga kapatid, ay may pamagat na may higit pa sa nakikita ng mga mata. Yes. At ito ay isa sa lamuhan ng ating mga tatlong kapatid, si Brother Benjamin Sabado, si Brother Reggie Sarmiento, at si Brother Marlon Texton. Halina Amen. at pakinggan natin ang kanilang pagsasalita hinggil sa bagay na ito. Buksan Yes. lamang natin ang ating mata ng ating puso at maging Amen. ating paningin. Praise the Lord. Amen. Brother Amen. Benjamin, pangunahan mo kami. Amen. Yes. Amen. Magandang umaga mga kaibigan. Ngayong umaga ay muli naming ibabahagi sa inyo ang isang napakamahalaga at napapanahong paksa. Ang paksa natin ay may kinalaman sa mga bagay na higit pa na nakikita ng ating mga mata. Una sa lahat, gusto kong sabihin sa inyo na maliban sa mga physical na bagay na nakikita natin dito sa physical nating mundo, ay may mga bagay rin na hindi natin nakikita. Ngunit, bagamat hindi natin nakikita yung mga bagay na ito, hindi ito nangangahulugan na sila ay hindi totoo at hindi sila umiiral. Isang halimbawa na nga dito mga kaibigan, no, yung virus, yung COVID-19 na lumaganap noong nakarang taon. Yung virus na ito ay bigla na lang siyang kumalat sa mundo natin at hindi natin may kakailan na hindi naging handa yung ating mundo. Diba, lumaganap tong virus na ito sa halos lahat ng dako ng mundo, kasama na nga yung ating bansa. At marami mga tao ngayon, no, yung gobyerno natin, mga eksperto, mga health experts, sila ay nagsusumikap para makadiskubre or makaimbento ng lunas o ng bakuna para gapiin yung pagkalat ng virus na ito. Pero alam niyo ba mga kaibigan na sa likod ng pagsusumikap ng mga tao na gapiin yung virus na ito, ay bakit napakahirap na patigilin yung pagkalat nito? Ito ay sa dahilang ang virus na ito ay hindi nakikita. Okay. Maliban na kung gumamit tayo ng microscope, hindi ito makikita ng ating mga mata lamang. So sa halimbawang ito, matatanto natin na napakahirap gapiin yung kaaway na hindi natin nakikita. So mga kaibigan, no, yung virus ay isa lamang ito sa mga bagay na hindi natin nakikita dito sa mundo, pero tunay silang umiiral at totoo sila. At marami pang mga bagay na hindi natin nakikita, hindi nakikita ng mata ng tao, pero totoo silang umiiral. Isa pang halimbawa dito ay yung hangin. Yung hangin, hindi natin siya nakikita. Pero kung walang hangin, hindi tayo mabubuhay. So ibig sabihin, yung hangin, bagamat hindi natin siya nakikita, nalalanghap natin ito at totoo itong umiiral. So, may virus, may hangin, meron ding mga radio waves. Di ba yung mga radio waves sa hangin ay hindi rin natin sila nakikita, pero nasasagap ito ng mga satellites, ng mga cell sites, ng mga laptop na ginagamit natin, or kahit na mga anong gadget na gamit natin. O dito dumadaan yung mga text messages, dito dumadaan yung mga calls, yung mga data na ginagamit natin sa internet. Dumadaan sila lahat sa radio waves. Pero itong mga radio waves na ito, hindi natin sila nakikita sa pamamagitan ng ating mga mata lamang. Pero itong mga radio waves na ito ay totoo silang umiiral at totoo sila na nandito sila sa mundo natin. So maliban sa radio waves, meron din yung ultraviolet rays. Yung ultraviolet rays, ito ay nagmumula sa araw. Hindi rin natin siya nakikita. Pero kapag nagbilad tayo sa araw sa ilalim ng araw na mahabang panahon or sa matagal na oras, ang nangyayari ay umiitim ka, di ba? Nasusunog yung balat mo. So ito ay nangangahulugan na maging yung ultraviolet rays na nanggagaling sa araw ay totoo sila. So mga kaibigan, ilan lamang ito sa mga nabanggit ko na mga bagay na hindi nakikita sa mundong ito, ngunit sila ay totoong umiiral at sila ay totoo na nandito sa mundo natin. Ngunit kailangan natin makita na higit sa lahat sa mga bagay na hindi nakikita ay ang Diyos mismo. Ang Diyos natin, bagamat hindi natin siya nakikita, pero sigurado totoo ang Diyos at totoong umiiral ang Diyos. Okay? So, ngunit bago natin pag-usapan ang Diyos, pag-usapan muna natin
ang salita niya, no? Patungkol sa mga nilikha niya na naghahayag sa Diyos natin na hindi nakikita. Di ba? Sa ating mga mata, yung langit, yung lupa, maging tayong mga tao, lahat tayo ay pawang mga hiwaga. Di ba? Kung titingnan natin yung langit, pagmamasdan natin yung mga bagay dito sa lupa, maging yung ating mga sarili, di ba? Pagtingin natin sa harapan ng ng salamin, hindi natin lubusang maipaliwanag yung mga ito. Hindi natin lubusang maipaliwanag ang langit, ang lupa, maging yung pagkakabuo, maging yung ating sarili. Di ba? Maraming mga astronomo o nag-aaral ng mga bagay na nasa kalawakan o sa sansinukob, at mga geologists, yung mga nag-aaral ng mga bagay dito sa lupa, or maging yung mga anthropologists na nag-aaral sa mga fossil fuels ng mga tao. At marami pang mga scientists, di ba, yung naggumugol ng maraming panahon, ng oras, para sa katanungang ito. Pero hindi pa rin nila makita yung mga kasagutan sa hiwaga ng langit, ng lupa, at ng pag-iral ng mga tao. Hanggang ngayon, no, di ba, maraming mga tao yung gumugugol hindi lamang ng panahon. Maging ng malaking pera sila ay gumagastos, di ba, upang makapagpadala ng mga scientists doon sa kalawakan o sa sansinukob para pag-aralan yung mga bagay na naroroon at tuklasin yung posibleng pinagmulan daw ng buhay. At marami din nagbubungkal ng lupa para makadiskubre ng mga fossils ng mga sinaunang tao. Para sa layuning tuklasin or makita yung mga teoryang pinagmulan ng buhay ng tao. Ngunit, ito ay nanatiling mga hiwaga pa rin sa kanila, mga kaibigan. So sa mga nagdaang siglo at sa mga nagdaang panahon, maraming mga scholar, maraming mga scientist, at marami ring mga pilosopo, no, yung nagbigay ng mga kanilang mga haka-haka, ng kanilang mga teorya, sa kanilang pag-aaral ng langit, ng lupa, at maging ng mga tao. Gayunpaman, mayroong isang libro sa kasaysayan ng tao na tinatawag na Biblia. Ang Biblia ay isang aklat na isinulat ng mga tao sa ilalim ng inspirasyon ng Espiritu ng Diyos. At dito makikita natin na merong malinaw na pagpapaliwanag na pinagmulan ng langit, ng lupa, at maging ng pinagmulan nating mga tao. Dito sa Biblia ay walang anumang hinuha, at dito sa Biblia ay walang anumang haka-haka. Wala ding teorya na binanggit sa Biblia. Sa halip, lahat ay payak na pagpapahayag. Salamat sa Panginoon na sa Biblia, itong dibinong kasulatan ng Diyos, dito natin makikita ang mga kasagutan sa mga katanungan patungkol sa hiwaga ng langit, ng lupa, at maging ng mga tao. Okay. Alam niyo ba na ang unang pangungusap sa Biblia, sa Genesis 1:1, sinasabi doon na sa pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So dito pa lamang, mga kaibigan, malinaw na sinabi ng Diyos na yung langit, yung lupa, o maging yung mga tao ay nilikha niya. So mga 5 hanggang 6 na daang taon na yung nakakalipas, natuklasan ng mga tao, di ba, yung mundo natin na ito ay isang bilog sa halip na patag. Mula noon, nagsimulang tawagin yung mundo natin bilang isang globo or globe. Ngunit alam nyo ba na humigit kumulang sa panahon ng 700 BC, yaon ay 2,020 taon na yung nakakaraan, may isang propeta sa Biblia, si Propeta Isaias, isa sa may akda sa Lumang Tipan na nagsabi. Sinulat niya sa kanyang aklat sa Isaiah 40:22, sinabi niya na siya ang Diyos na nakaupo sa itaas ng bilog ng mundo, na siya ang naglatag ng langit na parang kortina, at inilatag ito na parang tirahang tolda. So, halos 2,020 taon na ang nakakalipas, sinabi na ni Isaiah sa mga tao na yung mundo natin ay isang malaking bilog. So, bago pa na-discover ng mga tao na itong mundo daw natin ay globo or isang bilog, sa matagal na panahon na, okay, naisulat na sa Biblia sa pamamagitan ni Propeta Isaiah na ang mundo natin ay isang bilog at isa siyang globo. Okay. So pinapatunayan lamang ito, mga kaibigan, no, na yung pinagmulan ng langit at lupa na binanggit sa Biblia
ay hindi isang hinuha o hindi ito isang haka-haka o katha lamang. Ngunit isang malinaw na salita mula sa pahayag ng Diyos. Amen. Rin ang Panginoon. Sa Bagong Tipan, sinabi rin sa atin ni Apostol Pablo, no, sa Roma 1:20, sinabi niya na sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanlibutan. Sapagkat anto, sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, ay nakikitang maliwanag, kapwa ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila ay walang maidahilan. So, mga kaibigan, yung bersikulong ito ay nangangahulugan na makikilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng langit, lupa, at lahat ng mga umiiral na bagay dito sa lupa. Halimbawa, kapag titingnan natin yung maraming mga sistema sa Sansinukob, iba sa solar system natin, yung mga napakaraming mga galaxies, yung Milky Way galaxy o iba pa, walang anumang kahulugan. Di ba yung mga planeta ay hindi nagbubungguan. So hanggang sa ngayon, di ba, yung mga astronomo ay hindi pa rin makapagbigay sa atin ng tumpak na sukat kung gaano kalaki yung ating Sansinukob. Ang Sansinukob natin ay tunay na malawak. Gayunpaman, pagkatapos ng bilyon-bilyon na taon, ang kasaysayan ng Sansinukob ay napapanatili pa rin niya yung kaayusan. Lalong-lalo na itong solar system natin. Diba? Umiikot yung mga planeta sa solar system natin pero hindi sila nagbubungguan. Diba? Perpekto yung kanilang pagkakaayos at umiikot ito ng merong kaayusan, na merong pagkakasunod-sunod. So, tayo mga nabubuhay sa mundo ay natatamasa pa rin natin, di ba? Yung patuloy na pagtatamasa natin sa oras ng araw at ng gabi. At pagpapalit ng iba't ibang mga seasons. So, bakit napakaayos at bakit napakaganda ng sistema ng ating Sansinukob? Okay. Kailangan nating matanto mga kaibigan na ito ay sa kadahilan ng may Diyos na nagpapanatili at tumatangan nito na hindi natin nakikita at hindi nakikita ng ating mga mata. So nawa maging itong mga physical na bagay, itong mga nilikha ng Diyos sa paligid natin, sa Sansinukob natin, ito yung pagpapatunay na yung Diyos natin na bagamat hindi siya nakikita ng ating mga physical na mata, okay? Sila ay nagpapatunay na ang Diyos ay tunay at totoo siyang umiiral. Ngunit bago ako magtapos, yung portion ko, meron pa akong katanungan na gustong sagutin. Bakit nga ba hindi natin nakikita o hindi nakikita ng ating physical na mata ang Diyos natin? Patungkol dito mga kaibigan, sinabi rin ng Biblia na ang Diyos ay isang espiritu. So 1:4:24, sinasabi na ang Diyos ay espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa realidad. So ito ay nangangahulugan na upang sumamba at malaman natin ang lubusan ng Diyos, dapat gamitin natin yung tamang bahagi ng ating katauhan. At ito ay ang ating pantaong espiritu. Ayon pa rin sa Biblia sa unang Tesalonica 5:23, tayong tamang tao ay binubuo tayo ng tatlong bahagi. Ang espiritu, ang kaluluwa, at maging ang ating katawan. Okay? So sa tatlong bahaging ito mga kaibigan, ang kailangan natin gamitin upang matanto natin or malaman natin ang lubusan, makita natin ang lubusan ng Diyos ay hindi ang katawan, hindi ang ating kaluluwa, kundi ang ating espiritu. Okay. 'Di ba halimbawa, 'di ba kung gusto mong ma-appreciate or kung gusto mong matamasa yung kagandahan ng isang tanawin, kakailanganin mo ng iyong mga physical na mata para tingnan yung mga magandang tanawin na ito. Ganon din kung gusto mong matamasa or ma-appreciate yung halimuyak ng bulaklak, kailangan mong gamitin yung pang-amoy ng iyong ilong. Ganon din kung gusto mong malasahan yung sarap ng isang pagkain, kailangan mong gamitin yung tamang bahagi. Kailangan mong gamitin yung iyong bibig para tikman yung masarap na pagkain. So sa parehong prinsipyo mga kaibigan, malalaman lamang natin at makikita lamang natin ang lubusan ng Diyos sa pamamagitan ng tamang bahagi. Ano yung tamang bahaging yon? Yon yung ating espiritu. Alam nyo, maraming mga tao ngayon yung nagdududa kung meron bang Diyos, nagtatanong kung meron bang Diyos o totoo ba siyang umiiral. Sa kanila ay maraming nagdududa kasi maling bahagi yung kanilang ginagamit.
Ginagamit nila yung kanilang physical na mata, no? Para hanapin yung Diyos sa kalawakan, pero hindi nila matagpuan ang Diyos. Yung iba naman, ina-analyze nila yung Diyos. They try to analyze God, pero hindi nila maisip. Then sa kalaunan, sila ay nagdududa kung totoo ba ang Diyos. Pero sasabihin ko sa inyo mga kaibigan, okay? Para makita natin yung Diyos natin, kailangan nating gamitin yung tamang bahagi. Ang tamang bahaging ito ay walang iba kundi yung ating espiritu. Kaya salamat sa Panginoon na sa isang banda, meron tayong Biblia na nagpapahayag sa atin kung sino ba yung Diyos, okay, na hindi natin siya nakikita. Pero sa panloob, meron din tayong espiritu na tumutulong sa atin para makita natin ng lubusan kung sino ba yung Diyos natin. At meron din itong mga physical na bagay sa ating kapaligiran, itong mga nilikha ng Diyos sa buong sansinukob dito sa mundo natin. Ang lahat ng mga ito ay nagpapatunay na totoo at umiiral ang Diyos. Kaya nawa, pagpalain tayo ng Diyos at kaawaan niya tayo. Nabuksan niya yung ating spiritual na mata, nang sa gayon, makita natin yung Diyos mismo at makita din natin yung mga bagay na higit pa na nakikita ng ating mga physical na mga mata. Okay, so para lubusan pa tayong maliwanagan, ipagpapatuloy po ng ating kapatid na si Brother Reggie. Amen. Salamat Brother Benjamin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kanina ay nalaman na natin ang ilan sa mga bagay na hindi nakikita ng mata ng tao, tulad ng hangin, ultraviolet rays, at higit sa lahat, hindi natin nakikita ang Diyos, pero siguradong totoo ang Diyos. Maliban dito mga kaibigan, mga kapatid, mayroon ding kaaway ang Diyos na hindi natin nakikita. Si Satanas, ang responsable sa lahat ng sakit na kumakalat ngayon. Dahil sa sitwasyon natin ngayon, maraming tao ang nabalisa, marami ang nawalan ng hanap buhay, marami ang nawalan ng mga mahal sa buhay. At pati na rin ang tiwala nila sa Diyos ay nawala. Ganito kalaki ang epekto ng pandemya na ginaawa ng kaaway ng Diyos. Ayon sa aklat ng Juan 10:10, inilarawan si Satanas na dumarating para magnakaw, para pumatay, at manira. Laging naghihintay si Satanas ng oras at pagkakataon para nakawin, patayin, at sirain ang tao. Bakit ganito kadesperado si Satanas na gawin ang mga bagay na ito? Dahil ninanais ni Satanas na kaaway ng Diyos na sirain ang plano ng Diyos sa tao. Nilikha kasi ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis upang magkaroon ng kahayagan ang Diyos sa tao dito sa lupa. Ngunit ayon sa aklat ng Henesis, ang tao ay naging mahina, naging marupok, at nagkasala dahil sa pag-uudyok ng kaaway ng Diyos na hindi na nakikita ng ating mga mata. Kaya nga, sinasabi ni Pablo sa aklat ng Roma, Kapitulo 7, sapagkat nalalaman ko na sa aking laman ay walang nananahang mabuti. Sapagkat ang pagpapasya ay naroroon sa akin. Ngunit ang gumawa ng mabuti ay wala. Sa bersikulong ito, hindi sinabi ni Pablo na walang mabuti sa kanya. Sinasabi niya na walang nananahang mabuti sa kanyang laman. Dapat bigyan nating pansin ang panturing na ginamit ni Pablo na sa aking laman. Sa ating laman, yun ay sa ating katawang natiso, ay walang nananahang mabuti.
sa ating natisod na laman na tinatawag ng Biblia na laman, ang kasalanan ay naninirahan kasama ang lahat ng mga pagnanasa. Sa gayon, walang mabuting matatagpuan sa ating laman. At sa versikulo 19, sinabi ni Pablo na sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa. Ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Ang bersikulong ito ay nagpapatunay na mayroong mabuti sa loob natin, sapagkat mayroon tayong pagpapasya na gawin ang mabuti. Subalit, hindi natin kayang isagawa ang mabuti na pinagpapasyahan nating gawin. Sapagkat ayon sa mga bersikulo 20 hanggang 21, pidiniklara ni Pablo na datapwat kung ang hindi ko ibig ay siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanan na nananahan sa akin. Kaya nasumpungan ko ang isang kautusan na kung ibig ko na gumawa ng mabuti, ang masama ay nasa akin. Kaya sa tuwing susubukan natin gumawa ng mabuti, ang kasamaan ay nariyan sa atin. Ang kasamaan sa talatang ito ay nangangahulugang ang kasamaan sa ating mga pag-uugali. At sa ating mga karanasan, mga kaibigan, mga kapatid, maraming beses na gusto natin gumawa ng mabuti, subalit hindi natin magawa. Halimbawa na lamang, ang isang guro na pinipilit niyang hindi magalit sa kanyang mga estudyante, ngunit hindi niya maiwasang magalit. Ganon din ang isang magulang, kung makulit ang kanyang anak, ay tiyak na nakagagawa o nakapagsasalita siya ng masama laban dito. Patunay lamang ito na si Satanas, na hindi nga natin nakikita, ay patuloy na ginigising ang kasalanan na nananahan sa atin, sa ating natisod na laman, upang tayo ay gumawa ng masama. Ngunit, purihin ang Panginoon. Dahil gayon din naman ang Diyos. Hindi naman natin siya nakikita, pero patuloy siyang nagpapaalala. Patuloy pa rin siyang kumakatok sa ating mga puso upang magbalik loob tayo sa Panginoon. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, nalaman na natin na sa ating natisod na laman, naroon ang kasalanan. Gustuhin man natin o hindi na magkasala, na ay makasalanan. At hindi na natin ito matatakasan o mapaglalabanan gamit lamang ang ating sariling mga kakayahan. At upang malaman pa natin kung paano natin mapagtagumpayan itong masamang isa, itong kaaway ng Diyos o yung kasalanan, pagpapatuloy ito ng kapatid natin na si Brother Marlon ang ating mensahe. Purihin ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sa paksa na ito na may higit pa sa nakikita ng mga mata. Dito sa Roma, Kapitulo 7, versikulo 22 hanggang 23, sinabi sa atin dito na si Pablo ay mayroong kaluguran sa kautusan ng Diyos sa kanyang panloob na tao. Ngunit, sa versikulo 23, sinabi doon na yung bawat sangkap ng kanyang katawan ay nakikipagtunggali sa kautusan ng kanyang kaisipan. Kaya makikita natin dito na ang kasalanan ay ang pagsasakatawan ng kaaway ng Diyos. Ang masamang isa ay nasa loob ng bawat natisod na tao na hindi nakikita ng ating mga mata. Na nagsasani sa tao na masira, masaktan ang kanyang pagkatao.
na hindi niya kaya matakasan at maresolba ayon sa kanyang sariling kakayahan. Kaya kaibigan, ang Diyos ay mayroong pinakamainam na naisin sa iyo. At ang pinakamainam na ito ay ang kanyang pag-ibig. Pinakita niya ang kanyang pag-ibig sa pamagitan ng kanyang pagkasakatawang tao. Sabi rin sa 1, Kapitulo 1, versikulo 14, siya ay nagkatawang tao. Ba? Para saan? Para sa, sabi doon sa verse 29, upang alisin ang kasalanan ng sanlibutan. Purihin ang Panginoon. Ang kanyang pagkakatawang tao, ang kanyang kamatayan sa krus, at ang kanyang pagiging espiritu nagbibigay buhay ngayon ay nagsanhi upang maalis ang kasalanan ng tao at upang matanggap siya ng tao. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 45, sinasabi doon na ang unang Adam ay naging kaluluwang buhay. At ang ikalawang Adam ay naging isang espiritong nagbibigay buhay. Ito ang ating Panginoong Yesus na siyang espiritong nagbibigay buhay. So, isang halimbawa dito ay yung radio frequency. Diba? Yung mga radio frequency, mga radio station, merong frequency yan. Kaya ito ay itong frequency na ito ay inihahatid o ito ay hindi natin nakikita. At upang matamasa natin ito, kailangan yung radio station mo o yung radio frequency dun sa radyo mo, kailangan naka-tune in. So, para maging matamasa mo yung lahat ng sinasabi doon o yung magandang balita, magandang sinasabi doon, ay kailangan naka-tune in itong radio mo sa bahay. In the same way, ang Panginoon natin ay espiritong nagbibigay buhay. Hindi mo siya matatanggap, hindi mo siya matatamasa kung hindi ka naka-tune in. Paano ba ang maging mapa-tune in o naka-tune in sa espiritu ng Panginoon? Sabi rin sa 1 Corinto sa 6:17, sabi ron, he who is joined to the Lord is one spirit. Paano ba ang mag-join sa Panginoon? Ito ay sa pamagitan ng ating pananampalataya. Yung pananampalataya natin, pagtanggap natin sa Kanya bilang ating Panginoon, bilang ating manliligtas, bilang ating Diyos, ang nagsasani sa atin upang tayo ay ma-tune in dito sa Panginoon. Maging kaisa tayo ng Kanyang Espiritu. Salamat sa Panginoon. Kapag ikaw, kaibigan, ay tumanggap sa Panginoon at ikaw ay nabautismuhan, ayon sa Marcos 16:16, ang manampalataya at ang mabautismuhan ay maliligtas. So, kapag sinunod natin itong salita na to, tayo ay magiging kaisa ng Panginoon sa Kanyang Espiritu. At hindi lang yon, hindi ka lang niya tutubusin. Sabi dun sa 1, Kapitulo 10, versikulo 10, siya ay dumating upang magbigay ng buhay. Hallelujah! Ikaw, ang Panginoon ay dumating, hindi lang para magtubos, kundi mabigyan ka rin ng buhay. Ito yung mga bagay na hindi nakikita ng mga mata. At kailangan natin na makita ngayon. Salamat sa Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid. Sa pananampalataya natin sa Panginoon, kaibigan, sa pananampalataya mo sa Panginoon, hindi ka lang niya bibigyan ng katubusan, hindi ka lang niya bibigyan ng buhay, kundi bibigyan ka pa niya ng katawan na hindi nasisira. Sinasabi rin sa 1 Corinto 15, versikulo 52 hanggang 54. Bibigyan ka niya ng immortal na katawan na hindi nasisira. Purihin ng Panginoon. Kaya nga doon sa Pilipos 3, versikulo 21, itatransfigure niya yung katawan natin. Kaya kailangan mag-operate ang Diyos sa loob natin. Sabihin, magkaroon siya ng pagkilos sa loob natin. Kailangan ng pagtugon mo. Manampalataya ka. Sabi nga ron sa 1
Kapitulo 20, versikulo 20, 29, na sinasabi doon, blessed are those who believe. Mapalad daw ang mga nanampalataya na hindi siya nakita. Kaya mapalad tayo, mga kaibigan, mga kapatid. Bagamat hindi natin nakita ang Panginoon physically, pero nanampalataya tayo. Kaya mapalad tayo. Kaya ngayong umaga, kaibigan, sabayan mo ko sa aking panalangin. Yung panalangin ko ay ariin mo ring panalangin. Amen. Panginoon, maraming salamat sa iyong kamatayan. Sa kamatayan mo sa krus, sa pagdanak ng iyong dugo, ako ay tinubos mo. At sa iyong pagkabuhay na muli, ikaw ay naging isang espiritu na bibigay buhay upang pumasok sa aking espiritu at maging aking buhay. At matamasa kita, araw kada araw. Panginoon, salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong kawaan at sa iyong kahabagan na narinig ko ang ebanghelyo na ito. Sinasampalatayanan ko ito at tinutugunan ko ito. O Panginoong Yesus, maraming salamat. Pinupuri kita. Amen. Ang ganda naman ng pinalayang mensahe at talaga nakapagbubukas ng mata, no? Nakapagbibigay liwanag sa atin na meron pala mga bagay na hindi nakikita ng mata. Na masigit pa doon sa mga nakikita natin. Una, hindi nakikita ang Diyos. Pero nalaman natin na sa pamamagitan ng mga kanyang nilikha, meron talagang Diyos. At meron ding isang hindi nakikita, yung kaaway ng Diyos. At ito ngayon ay nakapasok sa loob ng tao dahil sa kanyang pagkatisod. Pero merong higit pa sa mga bagay na ito na hindi nakikita. Ang Panginoon ngayon, bilang ang Espiritu nagbibigay buhay, na natanggap ng bawat mananampalataya. So, nawa tayong lahat ay maging bukas sa Panginoon at matanggap natin ito. At meron yata tayong mga kapatid na nais magbigay ng patotoo hinggil sa mga bagay na higit pa sa nakikita ng mga mata. Brother Vic? Amen. Tama ka, Brother Oji. May dalawa tayong kapatid ngayon. Ito sila ay mag-asawa na magbibigay ng patotoo hinggil sa kanilang karanasan na may ugnayan sa mensahe natin ngayong umaga. Pakinggan po natin si Brother Ken Buatag at Sister Maripe Buatag. Amen. Praise the Lord. Panginoon, Amen. ako si Sister Marife. Ako naman si Brother Ken. Purihin ang Panginoon. Amen. Tunay na pagpapala ang paglasan at makilala namin ang Diyos na higit bagamat hindi natin siya nakikita. Sa aming karanasan bilang mag-asawa, may patotoo ko na ang Diyos ay totoo at maaari natin maranasan ang kanyang pagligtas sa isang praktikal na paraan. Amen. Sa buhay namin mag-asawa, hindi maiwasan ang minsan hindi pagkakaunawaan dahil na rin sa mga nakakuwid ko. Noong hindi ko pa natatanggap ang pagligtas ng Panginoon, pag-inom ng alak, patkada, sugal, noong una, pilit kong magbago dahil alam ko hindi ito tama, pero talagang napakahirap. Sabi ko ito, siguro yung sinasabi ni Pablo sa Roma 7:20 na natapwat kung hindi ko ibig ang siya kong ginagawa, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanan na lahat sa akin. Isa na sa isang pwersa na hindi nakita na patuloy na sumisira sa tao. Ngunit, purihin ang Panginoon. Ang pamagitan ng patuloy na pagtatamasa sa Panginoon, pagbabasa ng salita ng Diyos, panalangin, at paglalo sa pagpupulong ng Eklesiya, ang negatibong bagay ito ni Satanas ay nawala. Tunay nga kung wala ang Panginoon, ang tao ay walang pag-asa. Purihin ang Panginoon. Amen. Yes. Kung wala ang Panginoon na nagliligtas sa atin araw-araw, tunay nga na ang tao ay walang pag-asa. Maging sa buhay naming mag-asawa, sabi ko nga, kung hindi namin natanggap ang pagliligtas, ang buhay ng Panginoon,
maaaring hindi rin tumagal ang aming pagsasama sa napakaraming negatibong bagay na ginagawa ni Satanas sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Pero salamat sa Panginoon na kinakailangan talagang makita natin na sa likod ng lahat ng mga pangyayari, si Satanas ay gumagawa at ang Diyos ay gumagawa rin. Amen. Alam ko na ang Panginoon ay higit na makapangyarihan kaysa sa kanyang kaaway. Yes. Kaya nga mula sa mga maliliit na bagay hanggang sa malalaking bagay, kinukuha namin ang Panginoon bilang isa na namamagitan sa amin. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Sabi ko sa pagdidisiplina lang sa aming mga anak, minsan kapag nakakagawa sila ng hindi maganda, napapagalitan ko. Bagamat hindi ko sila na sasaktan, pero nakakapagsalita talaga ako ng hindi maganda. Napapagalitan ko sila. Pero itong si Ken kasi, kapag ka siya ay kapag gano'n na galit na ako sa mga bata, sinasabihan niya na, anak, tumawag ka sa pangalan ng Panginoon, huwag kang patatalo, si Satanas lang yan. Tapos nakaka-amaze talaga na once na ibinukha ng bata yung kanyang bibig at tinawag yung, oh Panginoong Jesus, napapakalma yung kanyang nararamdaman. Kaya nga sabi ko, napakamakapangyarihan ng pangalang ito ng ating Panginoon. Amen. Isa rin siyang puwersa na bagamat hindi natin nakikita, subalit na ililigtas niya tayo sa lahat ng mga negatibong bagay. Amen. Kaya nga sa halip na magpatuloy yung galit, nagiging kalmado ang lahat, then natatapos yung ganong negatibong sitwasyon. Purihin ang Panginoon, maging sa malalaking bagay na aming nararanasan, ng mga problemang aming nararanasan. Halimbawa sa ngayon, lately, my husband was diagnosed with nasopharyngeal carcinoma. Isa siyang cancer na sa likod ng ilong. Of course, as human being, the first reaction is malungkot ka, nag-aalala, ganyan, may takot. Pero when I come to the Lord concerning this matter, when I talk to the Lord, nasabi ko sa Kanya na, Lord, this sickness is not from you. Alam ko naman na wala kasing negatibong bagay ang ating Diyos. Amen. Ang mga karamdaman, lahat yan ay galing sa Kanyang kaaway na si Satanas. Pero, sabi ko, kilala rin kita, you are more powerful than Satan. Amen. It happened because you allow it to happen for some reason. When I talk to the, sabi ko sa Kanya, Lord, I still love you and I will still serve you whatever will happen. When I talk to the Lord, in this way, although the situation may not change, hindi naman nababago yung sitwasyon. Nandyan pa rin yung karamdaman, ganyan. Of course, pero there is something that happened to me. Yung bang maligtas ka lang sa pag-aalala, sa takot, sa lungkot, ay isang malaking bagay na. Sabi ko, when I read the Bible, si Pablo, even when he was in prison, he can still rejoice. He even encouraged the brothers and sisters outside of the prison to still rejoice. Amen. Ibig sabihin, malaking bagay yung nararamdaman natin. Yung maligtas tayo sa mga pagkatakot, maligtas tayo sa mga pag-aalala sa buhay, ay isang malaking bagay. What makes Paul rejoice in prison? Amen. He rejoiced more than the brothers and sisters outside of the prison. It is the Lord, ang Diyos na hindi nakikita. Ang Diyos na hindi nakikita ang nagbibigay sa kanya ng kaligtasan. Ang nagbibigay sa kanya ng joy. Kaya nga, salamat sa Panginoon na sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos na ito na hindi nakikita, naliligtas tayo sa lahat ng mga negatibong bagay ni Satanas. Amen. Purihin ang Panginoon. Amen. Amen. Salamat sa mga kapatid natin na nagbigay ng mensahe at sa dalawa nating kapatid na nagpatotoo hinggil sa tinalakay natin ngayon na may pamagat na may higit pa sa nakikita ng mga mata. Alam niyo Amen. po ba, mga kaibigan, na merong mga bagay na hindi natin nakikita ng ating mata, lalo na sa panahon natin ngayon na tayo ay nasa pandemya. Ito yung virus na kinaharap natin
na hindi nakikita ng mata. Pero, Yes. nabanggit ng ating kapatid kanina na sa pamamagitan ng microscope ay itong virus na to ay nakita. Yes. Ibig sabihin, sa panahon natin ngayon, hindi naman tayo lahat ay merong daladalang microscope para makita natin Right. ang virus natin, itong virus na ito. Oo. Kaya tayo ay laging ginagabayan na dahil hindi nakikita natin itong virus na ito magbibigay ng karamdaman o sakit sa atin, kaya lagi tayong nagsusot ng face mask, face shield, pinananatili natin yung keep distancing, di ba? And then, pag-uwi ng bahay, naghuhugas tayo ng kamay para hindi tayo makasakit sa pamamagitan ng virus na ito. Pero Yes. bukod pa doon, Brother Ogie, Oo. ano bang mas higit pa sa hindi nakikita ng mata? Actually, may higit pa talaga sa mga nakikita ng mata. Itong virus na ito, napakahirap puksain. Kahit na nakikita siya ng mga mata sa pamamagitan ng microscope. Pero may higit pa dito. Ha? Tama. Na talagang hindi natin nakikita. Pero sa pamamagitan ng mga nakapaligid sa atin, ha? Makita natin ang kalangitan, ang mga bagay sa kalangitan, ang mga nakikita natin sa paligid, ang puno, ang dagat, ang bundok. Makikita natin na itong mga bagay na ito ay nagpapakita sa isang bagay na hindi nakikita. At Yes, yan ay ang Diyos. Ang Amen. Diyos na naglikha ng lahat ng bagay. Amen. At itong Diyos na ito, hindi natin nakikita. Higit Right. siya sa mga nakikita ng mata. Hmm. Itong Diyos na ito, hindi natin nakikita. Pero ganun pa man, meron pa na hindi nakikita ng ating mga mata na katulad ng Diyos na naglikha ng lahat ng bagay. So, ano masasabi mo tungkol dito, brother? Tama ka, brother. At bukod sa Diyos na binanggit mo na hindi nakikita ng ating mga physical na mga mata, pero dahil sa kanyang mga nilikha na nakikita natin, alam natin na mayroong Diyos. Tama ba? Yes. Kaya kaibigan, bukod pa sa Diyos na hindi nakikita ng ating mata, itong si Satanas Mhm. na siyang ang serpent na naging ang kasalanan na naituro sa laman ng tao ay hindi rin natin nakikita. Aha. Tama ba? Kaya hindi natin matatanto ang bagay na ito, Brother Ogie. Right. Totoo yun. Oo, totoo na ang kaaway ng Diyos si Satanas ay hindi natin nakikita. At pinakita sa atin ang mensahe na ito ay nakapasok sa loob natin. Kaya Amen. meron pala tayong nagagawang mga bagay na hindi natin alam. Dahil kapag hindi na natin ang ibig ang ating ginagawa, nangangahulugan na mayroong isang masamang isa na nananahan sa loob natin na gumagawa nito. Naalala ko tuloy yung naging headline ng mga nakaraang linggo, di ba? Ano yun? Pinamili niya eh. Oh, Panginoong Jesus. Nakita ko yung video noon at naging alaman ng mga balita. Alam mo nung kinausap siya, nung siya ay nasa kulungan na, ang sabi niya, nagdilim ang paningin ko eh. Hindi ko alam. Iyon, ang kaaway ng Panginoon na nananahan sa loob ng bawat tao. Sa Tama. natisod na tao. Ang Diyos na hindi nakikita ay may kaaway. At ang kaaway niyang ito, na hindi rin nakikita, ay nasa loob ng tao at talagang sinisira niya tayo. Amen. Pero purihin ang Panginoon. Alam ko, doon sa sinabi ng mensahe kanina ng mga tagapagsalita natin, meron pang higit na hindi nakikita na talagang kailangan natin. Amen. At ito'y ibabahagi mo. Amen. Tama. Amen? Kung si Satanas ay nai-inject niya yung kanyang sarili bilang ang kasalanan sa laman ng tao, ang Diyos na hindi rin natin nakikita ay dumaan sa hakbangin. Yes. Salamat sa Panginoon, Amen. mga kapatid. Alam niyo ba, kaibigan, na yung Diyos na ito na hindi natin nakikita ng ating physical na mata, dumaan sa hakbangin. Sinakuha natin kapatid kanina na siya ay nagkatawang tao, may pinako sa krus, inilibing, nabuhay na muli, at ngayon, Lagi. siya ay ang Espiritu na nagbibigay buhay. Amen. Ang Espiritu ay hindi rin natin nakikita. Oo nga. Tama ba? Tama. Kasi ang Espiritu, sa salitang Griego ay pneuma o hangin. Hangin.
Pero yung hangin, hindi natin nakikita. Pero Oo. ating nararamdaman, ating nararanasan. Hmm. Kung walang hangin, mabubuhay ba tayo, Brother Oji? Hindi. Hindi tayo Oo. mabubuhay kung walang hangin. Yes. O, ang Diyos natin na hindi nakikita nating physical na mata, na dumaan sa hakbangin, ngayon ay espiritu na nagbibigay buhay. Tama ba, Hallelujah. Oh. Yes. Ang ating Panginoon ngayon ay ang Spiritong nagbibigay buhay na handang Amen. pumasok sa mga nagnanais magbukas sa Kanya. Amen. So, ang kalaban ng Diyos na nasa loob natin na hindi natin kayang gapiin. Ang Panginoon, sa lahat ng pagkakataon, kaya niya itong i-overcome. Kaya, Amen. ninanais niya na makapasok sa bawat isa sa atin. Paano ang paraan, kapatid? Amen. Napakasimple lang na Yes. hinihingi na requirements ng ating Panginoon. Amen. Buksan lamang natin yung ating bibig at ipahayag natin yung kanyang pangalan na, O Panginoong Jesus. At Amen. samahan natin ang puso na nananampalataya sa ating Panginoon. Nananampalataya na nananampalataya tayo na yung Diyos natin na hindi nakikita na ngayon ay ang Espiritu na matatanggap natin sa loob ng ating Espiritu. Alam Amen. mo, Brother Oji, mga kaibigan, yung virus na tinalaki natin kanina sa pamamagitan ng microscope, nakita siya. Kaya Amen. gumagawa ngayon ng mga bakuna laban dito. Yes. So ngayon, si Satanas, bilang kasalanan, hindi rin natin nakikita. Pero Amen. nahayag siya. Sa pamamagitan ng kagaya ng sinabi mo kanina, Brother Oji, yung headline doon sa balita, imagine, binaril niya yung mag-ina. Pero nung tinanong siya, sabi niya, nagdilim ang kanyang paningin. Oo. So ito yung sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 7 na yung mga bagay na ibig kong gawin ay hindi ko magawa at yung mga gusto kong gawin ay hindi ko magawa at yung nagagawa ko ay ayaw kong gawin. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng gawa natin, kagaya sinabi ni Lord Jesus Christ kay Peter, sinabihan niya na, get behind me, Satan. Eh si Peter ang kausap niya. Pero, bakit sinabi ng Panginoon, get behind me, Satan? Kasi yung kanyang sinalita ay hindi ayon sa naisin ng puso ng Diyos. Amen. Brother Oji, itong Diyos na to, na hindi nakikita ng ating physical na mata, ay maaari din nating makita sa panong paraan. Sabi doon sa Mateo 5:8, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Kung gusto mong makita ang Diyos na hindi nakikita, maging busilak at dalisi ang ating mga puso at makikita natin siya. Amen. Mararanasan natin siya dahil siya ngayon ay Espiritong nagbibigay buhay. Praise Amen. the Lord. Yes. Tanggapin mo lamang siya. Amen. Manampalataya ka at tumawag ka sa kanyang pangalan. Purihin ang Amen. Panginoon. Brother, Amen. para sa pagbubuod ng ating mensaheng pinalaya ngayon, meron tayong Amen. hinandang maikling video clip. Yes. Siguro, panoorin nating lahat at Amen. tamasahin pa nating muli ang magandang ibanghelyong ito sa araw na ito. Amen. Okay? Panoodin natin. Amen. May higit pa sa nakikita ng mga mata. Hindi handa ang mundo sa mabilis at biglaang paglaganap ng COVID-19 virus outbreak. Maraming lugar ang nag-lockdown. Umaasa ang mga tao sa buong mundo na matapos na agad ang pandemic na ito para bumalik na sa normal ang buhay-buhay. Ang virus na hindi nakikita ng mata ng tao. Bakit napakahirap patigilin ang pagkalat nitong virus? Una ay dahil sa ang virus na ito ay hindi natin makita, malibang gumamit ka ng microscope. Paano mo ngayon lalabanan ang hindi nakikitang kaaway? Iba pang bagay na hindi nakikita ng mata ng tao. Maraming bagay ang umiiral bagamat hindi natin ito nakikita. Halimbawa, hindi natin nakikita ang hangin, pero siguradong totoo ito. Kung walang hangin, hindi tayo mabubuhay. Hindi natin nakikita ang radio waves sa hangin, pero nasasagap ito ng mga gadgets natin.
Hindi natin nakikita ang ultraviolet rays. Pero kapag nagbilad ka sa ilalim ng araw ng matagal, masusunog ang balat mo. At higit sa lahat, hindi natin nakikita ang Diyos, pero siguradong totoo ang Diyos. Mayroon din siyang kaaway na hindi natin nakikita, si Satanas, ang responsable sa lahat ng sakit na kumakalat ngayon. Ang kaaway hindi nakikita ng mata ng tao. Kailangan nating matanto na sa likuran ng pisikal na daigdig ay ang spiritual na daigdig na hindi nakikita ng mata natin. Gusto tayong saktan ng kaaway ng Diyos. Sa katunayan, inilarawan siya ng Panginoon sa 1:10 versikulo 10 bilang isang magnanakaw na dumarating para magnakaw, para pumatay at manira. Pero salamat sa Panginoon na namatay ang Panginoong Hesus para sa atin sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, winasak niya ang dyablo. Isang espiritong nagbibigay buhay na hindi nakikita ng mata ng tao. Mahal kong kaibigan, gusto ng Diyos ang pinakamainam para sa iyo. Ang pag-ibig niya para sa iyo ang nagsanhi sa kanyang mamatay sa krus upang isakatuparan ang pagtutubos para sa atin. Nagbuhos siya ng kanyang mahalagang dugo para mapatawad at mahugasan ang ating mga kasalanan. Inilibing siya pero sa ikatlong araw nabuhay siyang muli at naging isang espiritong nagbibigay buhay. Nais niyang makapasok siya tungo sa iyo upang isilang kang muli at bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Ngayon, ipanalangin mo ito. Panginoong Hesus, salamat na namatay ka sa krus para sa akin. Salamat sa pagiging espiritong nagbibigay buhay upang makapasok ka tungo sa akin. Panginoon, inaamin kong isa akong makasalanan. Nawa patawarin mo ako sa mga kasalanan ko. Tinatanggap kita ngayon mismo bilang aking tagapagligtas at buhay. Sa iyong mahalagang pangalan, nananalangin ako. Amen. Ang bilis lumipas ng isang oras. Malapit na naman tayo magpaalam, Brother Vic. At napakaganda ng video na ating napanood at talagang ibinuod niya yung isinalita ng ating mga kasama dito, yung mga speaker at yung pinatotohanan ng dalawa nating mag-asawang kapatid. So, purihin ng Panginoon. Alam namin na maski pa paano nasiyahan kayo at nakatanggap ng liwanag sa mga bagay na higit pa sa nakikita ng mga mata. So, kung nais nyo kaming kaugnayin, Brother Vic, ano ba ang ating mga contact numbers at kung paano nila tayo makakaugnay? Amen. Mga kaibigan, dyan po sa screen nating nakikita ay merong mga nakatala kung paano nyo po kami makaugnay. Yung aming website na churchincaloocan.org. Amen. Pwede rin po kayong mag-email sa amin na churchincaloocan@gmail.com. Yes. Meron din po kayong Facebook page na yung The Church in Caloocan. At maaari rin nyo po kaming kaugnayin o tawagan sa mga telepono namin na naka-plus po dyan. At welcome po kayo na tumawag sa amin. Bukod po doon, Father Ogie, ay may mga response form po tayo na inihanda para naman po doon sa ating mga kaibigan na inimbitahan ng ating mga kapatid. Sila po yung magbibigay sa kanila kung sila ay merong katanungan o kung ano yung kanilang na-enjoy sa pinalayang mensahe ngayong umaga. Amen. Amen. So, muli, ang ating mensahe, ang ating pagbibigay ng mga salita ng Diyos, ng Ebanghelyo, ay tatapusin natin sa pamamagitan ng pag-awit muli natin ng ating himno. Ang pagtatapos ng himnong ito ay hudyat na rin ang pagtatapos ng ating pagpupulong. So, kita-kita tayo muli sa susunod na Sabado. Purihin ang Panginoon, pagpalain tayong lahat ng Panginoon.
Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise Praise the the Lord, Lord. Brother Jose. Amen. Para po sa kaalaman ng ating mga kapatid, sa ating mga kaibigan, na yung mensahe sa darating na Sabado Yes. ay ang paksa ay may kinalaman sa hininga. Di ba? Oo. Na yung Diyos natin na siyang nagbibigay ng buhay bilang ang hininga na inihinga sa atin ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Halina, Yes. papakita natin muli yung ating himno na inawit kanina para sa pagtatapos ng ating pagpupulong. Amen. Amen. Kita-kita tayo uli sa Sabado. Amen. Things which eye has not seen and ear has not heard, and which have not come up in man's heart. Things which God has prepared for those who love Him. Things which God has prepared for those who love Him. But to us God has revealed them through the Spirit. For the Spirit searches all things, even the depths of God. For who among men knows the things of man, except the Spirit of man which is in him? In the same way, the things of God also no one has known except the Spirit of God. No one has known except the Spirit of God. Things which eye has not seen and ear has not heard, and which have not come up in man's heart. Things which God has prepared for those who love Him. Things which God has prepared for those who love Him. But to us God has revealed them through the Spirit. For the Spirit searches all things, even the depths of God. For who among men knows the things of man, except the Spirit of man which is in him? In the same way, the things of God also no one has known except the Spirit of God. No one has known except the Spirit